ngalan niya'y dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, nasa ika-29 tayo na linggo ng kanang panahon, at ito yung linggo ng misyon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Damanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng isa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting, mga chapels at groups at communities, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Sama rin natin sa intensyon, ang intensyon para ni Sinaida Chio at iba pa mga intensyon natin. Mga kapatid, kaisa natin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig sa pagdiriwang ng panindidigang linggo ng misyon ng may timang misyon sa puso ng panampalatayang Kristiyano. Ang okasyong ito ay nagpaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayon naman, ang araw na ito ay naghatid sa atin ng kagalakan sapagkat batid nating si Jesus ang gumagabay sa atin para maibigay natin sa Diyos ang narapat para sa Kanya kasabay ang paging tapat natin sa ating tungkulin sa lipunan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kayo sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo.
atin ang Ama. Amen. 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 Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayang kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan, ang Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga araw. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin.
Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Parisiyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta niya sila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kahit sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Caesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-29 tayo na linggo sa panahon sa taon ng ating pagdiriwang. At ito po ay tungkol sa alam natin na laging ginagawa ang pagbubuwis. Pero hindi po pagbuwis ang pagtingin dito, dili kaya ang sinabi ng iba, yung separation of church and state, yung kaiba ang simbahan at kaiba ang bansa. Ito ay patungkol una sa lahat ang pagsisilo ng ating Panginoong Hesus. Bakit po ganyan ang ginagawa ng mga Parisiyo? Una, sapagkat ang ating Panginoon ay nagpapahayag ng bagong paningin. Ang paningin niya na ang Diyos ay nasa lahat at ang pagiging matuwid at ang kaligtasan ay hindi dahil sa sinasabi ng mga Parisiyo na tungkol sa pagsabuhay ng kautusan, bagkos sa pananalig at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa,
na si Jesus ay laging kasama ang mga mahirap at mga dukha. Samantala, ang mga Parisiyo, mga Sadusiyo at iba pa, sila ay mga elite at mga mayaman. At pangatlo, dahil sa pag-iba ng pagtingin ng ating Panginoon, marami ang sumusunod sa Kanya. Kaya nainggit itong mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Yun ang dahilan kung bakit sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 15 at sumusunod, na gusto nilang siluin ang Panginoon. At upang siya'y siluin, tinatanong siya kung kailangan bang magbuwis sa Caesar o hindi. Pinakuha ng ating Panginoon ang isang denaryo at tinanong niya, kanong larawan at pangalan na kaukit dito? Sinabi nila kay Caesar. Kaya sabi ng ating Panginoon sa versikulo 21, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigay kay Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Pero ang pagtugon dito, napaka marunong po ang pagsagot ng ating Panginoon. Sapagkat kung sabihin niya magbuwis kay Caesar, magagalit ang mga Hudyo. Kapag sabihin naman niya na hindi magbuwis kay Caesar, magagalit din ang Roman Empire at mga hukbo na roon sa Israel, maari itong makagawa ng pahamak sa kanya. Kaya yung sinasabi niya na ibigay ang sa Caesar at ang Diyos ay sa Diyos. Pero kapag tingnan po natin, iba po ang pag-iisip ng mga Parisiyo at mga Hudyo. Una po, dapat nating tingnan na para sa mga Hudyo, ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Yan po makita natin sa Salmo 89, verso 11, na ang lahat ay pag-aari. Ang lahat ay sa Diyos. Ibig sabihin, pati yung denaryo ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, na tinatanong na ating Panginoon, anong imahe na nakalagay doon? Imahe ni Caesar, isang tao. Pero sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 1, verso 26, ang tao ay imahen at larawan ng Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos pa rin, pati yung denaryo. Na ibig sabihin, ang pagbubuwis, o ang pagbibigay ay para sa Diyos at hindi para sa Caesar. Kaya, itong mga Parisiyo at mga eskriba ay kailangan pong titingin na dapat mauna muna ang tunay na tunguhin ng tao, hindi ang pagsisilo at gagawa ng pahamak, bagkus ang pagpapahayag ng pag-ibig. Sapagkat ang tunay na pagbibigay ang para sa Diyos ay ang pagsabuhay ng pag-ibig. Kaya po makita natin, pag ituloy po natin itong Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22, makita po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22, verso 37 hanggang 39. Sa verso 37, na ibigin ang Diyos higit sa lahat. At versikulo 39, Kapitulo 22, Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin ang kapwa ay ng pag-ibig sa sarili. Ito yung pagbibigay na rapat para sa Diyos at pagsabuhay ng matuwid na kung saan ang ating Panginoon ay gumagamit ng paraan kung paano ipahayag ang kanyang pag-ibig na sa ating unang pagbasa sa aklat ng Isaias Kapitulo 45, verso 1 at verso 4 hanggang 6 na ginagamit si Zero na hindi nakakilala ng Diyos na si Yahweh upang ipahayag ang kabutihan loob dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang hinirang na bayan ng Israel at sila'y niligtas. At dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon ayon pa sa ating Salmo 95 ay dapat iparangal. Kaya sinasabi sa unang sulat ni San Pablo sa taga Tesalonica, Kapitulo 1, verso 1 hanggang 5, na lahat ay ating isentro doon sa pagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil ang Diyos ay nagliligtas na ang lahat ay may turing na mga magkakapatid at hinirang ng Diyos. Hindi sa kung anong pagkatao, bagkus hinirang ng Diyos sapagkat ang lahat ay depende sa biyaya ng Diyos. Tama yung sinabi ni Santa Teresita del Niño Jesus. Lahat ay biyaya. Pakisabi sa mga katabi nyo, sa Diyos lahat ay biyaya. At dahil biyaya ang Diyos, pagkalooban kayo ng biyaya ng Diyos, dahil mahal kayo ng Diyos. Kailanman, hindi kapabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal kayo ng Diyos.
Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao, sila lang ng Espiritu Santo. Ipinaki Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing. Naugsaron na ng mga yumao, nung may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lord mo lang paririto at hukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, ng ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan atin kong itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod ng matulad siya sa ubusan, sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Sa tahimik, inalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay, bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiniling at nilalayon. Ikaw na batid sa lahat ng nakabuti sa amin. Gayon mo kaming simbahang makakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Magitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo pati upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagdalo mo ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong hinaganap
ang banal na pagdiriwang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa sumayin, Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman yung kapaninto na yung marapat ni ikaw ay aming pasalamatan kahit ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw ang nagpuno sa amin ng pagkukulang. Ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Lumong ito upang iyong mamalas sa aming pagkataong gilim anak, at kami tuhayin mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming nagsino ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama ng banal, ikaw ang bukal ng tahan ng kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayin na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gaya ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Mala, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
Sa tagubilin na galing na utos at turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo yung panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasaw ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayri. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso.
tinig ng kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalala. Ako'y iyong ginigiliw at siya'y itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalala. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24
4, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest ng St. Mary Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Panawagan para sa ordinasyon. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak na Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, ay nakatira sa 146 Paco, Obanto, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po natin ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, himong sa aming banal na pagkikinabang kami ngayon iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa o Eucharistia. Kayo na rin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kayo naugnay, iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway inyong panalangin na linggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng poong Jesus Nazareno. Parapakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat ng narito ngayon sa ating simbahan. Ang Panginoong Diyos ay nagmamahal sa inyo. Hindi kayo pabayaan at ibigay sa inyo ang mga hinihingi ayon sa kanyang paraan at panahon para sa inyong kaligtasan. Ngayon na po ang maringal na pagpusbas para sa sinudo ng mga obispo. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya sa kanyang mga alagad sa tuwing sila ay nagtitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang higto na ika-16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtipon ng sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon. Ito natin ng ating isip sa Diyos ng sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ang mga nakibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Nawa ang Diyos Amang na sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghahayag sa atin mga ninuno sa pamagitan ng mga propita ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Nawa ng Espiritu Santo
Amo na sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal, na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo sa masagana, sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpalaganap ng uting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kintaglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.